Hanggang isang araw ay narinig ko si boss at ang isang kasamahan ko na pinag-uusapan nila si Cynthia. Pre, ang ganda at ang sexy ng bagong pasok. Cynthia daw ang pangalan, sa kabilang department nga lang na-assign. Nakita ko siya. Malaki ang inaharap, grabe, at ang ganda pa niya. Nakisali na lang ako sa kwentuhan ng dalawa. Wala silang kaalam-alam, nakilala ko si Cynthia. Natuwa ako sa narinig ko sa kanila. Iniisip ko na imbitahan ng dalawa sa bahay itong boss ko at si Anton. Pagdating sa bahay ay kinausap ko naman si Cynthia. Cinth, kamusta trabaho? Mukhang tipo ka ni boss. Hehe. Salita ko habang kumakain kaming tatlo. Pinaririnig ko kay Mike para na rin inisin siya. Naiinis kasi ako sa kanya. Pero nagulat naman ako nang siya ang sumagot sa akin. Sino ba naman kasi ang hindi mabibighani kay Cynthia, Kuya Arman? Napakaganda niya at alam mo na, hehe. Naalala ko, araw nga pala ng Biyernes ngayon, schedule naming tatlo na magkatabi ngayon pagtulog. Pagkatapos namin kumain ay bumili na ako ng 2 bote ng malaking Red Horse. Sakto lang to sa amin tatlo dahil bibihira naman kami mag-inom at tsak, mababa pa ang dosage namin sa alak. Kaagad nga kami nagsimula na mag-inom tatlo. Wala naman kaming ibang pinag-uusapan kundi ang tungkol lamang sa trabaho at sa buhay. Hindi na namin pinag-uusapan ang tungkol sa amin tatlo. Nai-open ko naman sa kanila na gusto kong imbitahan ng boss ko dito sa bahay. Okay lang naman daw, sabi ng dalawa, sina Mike at Cynthia. Hindi nagtagal ay nauubos na namin ang iniinom naming Red Horse. Tumayo na si Cynthia para magbanyo. Pareho kaming tahimik ni Mike. Pareho nakasuot lang kami ng shorts. Paglabas nga ni Cynthia galing sa banyo ay mabilis na sinalubong siya ni Mike. Dala marahil ang tama ng iniinom naming beer. Todo bigay na rin si Cynthia. Gumaganda ang paligid, nagiging kulay berde na ang paningin ko. Habang nakamasid lamang ako sa dalawa. Hinayaan ko na muna si Mike ang maunang maka-score. Pero tinawag na nila ako para lumapit. Sumali na daw ako sa laro na siya na nga ang aking ginawa. Masayang masaya si Cynthia. Bilib na bilib talaga ako sa lakas ng kanyang energy at sa taas ng kanyang temperatura. Laban kong laban, walang pagtanggi. Masaya kaming tatlo na sabay-sabay na nakatapos. Kaagad din na nakatulog. Maaga kaming nagising kinabukasan para sa mga gawaing bahay. Pare-pareho kaming walang pasok sa trabaho tatlo. May plano kaming mamasyal tatlo. Kinahapunan nga ay maagang naghanda ang dalawa para umalis, mamasyal. O Kuya Arman, bakit di ka pa nagbibihis? Wala ka bang balak na sumama sa amin? Tanong sa akin ni Mike. Sa totoo lang kasi talaga ay tinatamad ako umalis, pakiramdam ko ang bigat ng katawan ko. Tamad na tamad akong kumilos hanggang sa makaalis na nga sina Cynthia at Michael. Naiwan na lamang ako sa bahay mag-isa. Makalipas ang 1 oras ay may kumatok sa pinto. Kaagad ko naman itong pinagbuksan. Nagulat ako nang makita ko si Joff. Joff, kailan ka pa dumating? Wala pang 1 taon nang umalis ka, bigla ka yata na pauwi. Gulat kong tanong sa kanya. Kuya Arman, may bala ka bang papasukin ako sa bahay nyo? Salita ni Joff habang nakatitig sa akin dahil natigilan nga ako nang makita ko siya. Kaya kaagad kong pinapasok si Joff sa bahay. Galit ka ba sa akin, Joff? Tanong ko sa kanya. Sa ginawa mo, Kuya Arman, oo, nagagalit ako. Ano sa tingin mo, matutuwa ako? Iniwan mo si ate, tapos inagaw mo sa akin si Cynthia, ang babaeng pinakamamahal ko. Salita sa akin ni Joff. Sorry, Joff. Sana mapatawad mo ako.
Mahal ko pa ang ate Maricel mo, si Cynthia. Hindi siya ang babaeng karapat-dapat sa'yo. Maghanap ka na lang ng iba. Sagot ko naman kay Joff. Hindi mo alam kung gaano ko kamahal si Cynthia, Kuya Arman. Sagot naman ni Joff sa akin. Sinabi ko sa kanya ang sitwasyon namin tatlo. Nabigla ako sa sagot niya. Basta kuya, masaya si Cynthia, okay lang yon. Nandito ako para ayusin namin ang sa amin. Kung kailangan na tumira ako dito, gagawin ko. Napaisip ako sa sinabi ni Joff sa akin. Kung talagang mahal mo pa si Ate Maricel, patunayan mo. Puntahan mo siya sa amin, sa probinsya, sa Pangasinan. Nandun siya. Umalis na si Joff at nangakong babalik siya dito para kunin at balikan si Cynthia. Kinagabihan, dumating na sina Cynthia at Michael. Hindi ko sinabi kay Cynthia na nagpunta si Joff dito at hinahanap siya. Nagpatuloy kaming tatlo. Sumunod na mga araw, Friday habang kumakain ng hapunan. May bisita ako bukas. Gusto daw nila na mag-inom dito. Kasamahan ko sa trabaho. Salita sa amin ni Cynthia. Nagduda na ako at iniisip ko na sina Boss yun at Anton. Baka dumiskarte na ang dalawa sa kanya. Nakita kasi ni Cynthia na mukhang okay naman sa amin ni Michael na may bisita siya. Kaya pumayag siya na magpunta mga kasamahan niya sa trabaho para mag-inom dito sa bahay. Kinabukasan, gabi ng Sabado, tama nga ako, sina Boss at Anton ang bisita ni Cynthia. Kagaya ng inaasahan, nagulat ang dalawa na makita nila ako. Arman, kano-ano mo si Cynthia? Gulat na tanong ng boss ko. Hehe, mahabang kwento boss. Kaya simulan na natin ang mag-inom tamang-tama dahil katatapos lamang namin kumain ng hapunan. Inilabas na nga ni Cynthia malamig na bote ng Red Horse mula sa ref namin at kaagad na nagsimula na kaming mag-inom. Medyo nahihiya ang dalawa sa akin, hindi nila matitigan si Cynthia ng diretso. Kaya pinipilit kong pakalmahin ang dalawa para hindi naman maging awkward ang sitwasyon namin. Ipinakilala ko na rin sa kanila si Michael. Masaya kaming nagiinuman hanggang maubos namin ang 4 na bote na malaking Red Horse ay nagpabili pa si boss pati pulutan. Gabi na rin yon, mga 10:00 na siguro. Si Mike ang tagabili namin sa labas. Binulungan ko naman si Cynthia na maligo na at magsuot na ng damit na panlaban. Natatawa na lang ako sa dalawa, hindi nila mapigilang mapatitig kay Cynthia. Tumayo na nga siya at nagbanyo at paglabas nga niya ay nakasuot na ito ng one piece lamang ng mahabang damit hanggang hita niya. Mabango, bagong ligo siya nang lumapit sa amin. Naamoy naming 4. Mga lasing na kami lahat. Hanggang sa nagpaalam na si Cynthia, napapasok na siya sa kwarto namin at nahihilo nga daw. Si Mike ay sinamahan naman si Cynthia. Alam ko kung ano ang gagawin ni Mike. Nararamdaman ko na mainit na rin si boss. Nagbawas ng ilaw si Mike sa kwarto at hindi sinara ang pinto. Kitang-kita namin ang ginawa ni Mike kay Cynthia. Masaya naman si Cynthia na sumusulyap sa kinaroroonan naming tatlo sa sala. Natahimik kami bigla. Si boss ay napainom pa ng beer na nasa baso niya at nilunok yon ng isahan lang. Pinagpapawisan kaming lahat. Nagsimula na ngang umarya si Mike. Tinawag ako ni Cynthia habang abala si Mike sa kanya. Sininyasan ko naman si boss at si Anton na sumabay na sa akin. Tara, tawag tayo ni Cynthia. Salita ako sa dalawa. Ayaw pa nila sana pero dala na rin ang kalasingan ay sumabay na sila sa akin na lumapit kay Cynthia. Ang sumunod na pangyayari ay umaatikabong bakbakan, Kuya Roms. Gabing-gabi na nang matapos kaming lahat. Tahimik namang umalis sina boss at Anton. Salamat Arman. Hehe, nag-enjoy kami ni Anton. Kaya mo,
Kami lang ni Anton sa kumpanya makakaalam na magkakilala kayo ni Cynthia. Kinabukasan tanghali na ako nagising dahil wala naman kaming pasok tatlo. Pero habang nag-aalmusal ay hindi ko napansin si Mike. Si Mike? Tanong ko kay Cynthia. Maagang nagpaalam kanina sa akin. Aalis na daw siya dito sa bahay. Ewan ko sa taong yon. Ano oras daw siya babalik? Muli kong tanong. Hindi na daw siya babalik. Ipagpaalam ko na lang daw siya sa'yo. Uuwi na lamang daw siya sa kanila. Mukhang ayaw na niya ng ganitong setup natin. Natahimik na lamang ako. Hindi ko alam kung matutuwa ako o malulungkot. Meron pala akong hindi sinasabi sa'yo. Dumating pala si Geoff dito sa bahay nung nakaraang mga araw. Sinabi ko na kay Cynthia ang lahat na gusto siyang balikan ni Geoff at tanggap ni Geoff kung sakali man na pagbigyan siya ng isa pang pagkakataon. Maya-maya ay may kumatok sa pinto namin. Pagbukas ni Cynthia ay si Geoff kaagad ang kanyang nakita. Nagkayakapan ang dalawa nang makita nila ang isa't isa. Hinayaan ko na sila na mag-usap. Kinuha ko na lamang kay Geoff ang address ni Maricel sa Pangasinan. Nang araw din na yon ay bumiyahe ako papunta ng Pangasinan. Matapos ang ilang oras na biyahe sa bus ay narating ko ang lugar ni Maricel. Kaagad naman akong sinalubong ni Maricel. Nagulat ako sa kanyang itsura. Malaki ang tiyan ni Maricel na parang manganganak na. Buntis ka, Han? Gulat kong tanong. Tumawag lang sa akin si Geoff na papunta ka nga dito ngayon. Kaya inaasahan ko ang pagdating mo, Arman. Galit sa akin si Maricel. Kaagad niya akong pinagtabuyan. Pinaalis. Naroon ang mga magulang niya na inaawas siya sa kanyang asal na ipinakita sa akin. Okay lang, deserve ko naman to. Malaki ang kasalanan ko sa kanya. Basta ko na lamang siya iniwan, halos 9 na buwan na magmula nang iniwan ko siya. Humingi ako ng tawad sa kanya sa mga nagawa kong mali. Pero mukhang hindi na niya ako mapatawad pa. Ayon sa mga magulang ni Maricel ay buntis siya nang iniwan ko. Hindi niya malaman kung ano ang gagawin kaya umuwi na lamang dito sa probinsya. Hanggang sa bigla na lamang namilipit sa sakit ng tiyan si Maricel. Kaagad kaming nagtulong ng tatay niya para dalhin na siya sa paanakan. Masayang masaya ako, Kuya Roms. Lalaki ang anak namin ni Maricel. Alam kong matagal pa na panahon ang bubunuin ko para maghilom ang sugat ni Maricel. Pero isa lang ang nasisiguro ko. Hindi siya papayag na mawalan ng ama ang aming anak, Arman.